Itong podcast na to, basically, talks about, well, dito sa episode na to, talks about paano ng 3 college buddies na nag-umpisa sa bazaar, ngayon nag-start na ng logistic company. Kasi yung work na yon is sales executive ako. It means lagi akong nasa labas. I go to clients, I go to factories, I go to yung mga development nila kasi kailangan kasi close coordination ka dun sa mga yon. Kumbaga sa tagal na relationship namin ni Abby, siguro nasanay na lang kami na kung magkahalo man yung personal life tsaka sa work life. Kung magkaroon kami ng iringan dun sa trabaho, lilipas din. When I decided to move out sa HGN to start my own company, like pumupo pa ako sa gitna and talk about bakit ako aalis, why would I start a media company. Get ready for an unfiltered and uncensored listening experience. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. What is up, people? Welcome sa pinaka-first episode ng Nick Berliano Show. I have here today the 2 founders ng HGN Logistics, si Harvey and si Jaime. Let's go. What up, guys? Alright, thank you for inviting us. Let's go. Hi, good afternoon. So, okay. Itong podcast na to, basically, talks about, well, dito sa episode na to, talks about paano ng 3 college buddies na nag-umpisa sa bazaar, ngayon nag-start na ng logistic company. So, ang maganda siguro umpisa dito, paano nga ba nag-umpisa yung HGN? Paano tayo nag-start? So, sa point of view ko, di ba nawala ako sa Lasal noon? I think nawala ako mga 2-3 years. Umalis ako 2018 eh. So, nag-reconnect tayo around the pandemic time. Then, 2021 ng January or February, doon tayo nag-meet up sa McDo, sa may Evia. Ngayon, that's my own point of view. For you guys, ano ba sa tingin nyo or point of view or journey nyo nung before mag-start ng HGN or bago pa mabuo yung HGN? Ikaw, Harvey. So bago nag-umpisa yung HGN, nag-start din ako ng mga businesses ko na which is yung fried chicken, pizza, and fruit trading kung saan nag-trade ako ng mga fruits na direct sa mga consumers. Then after that, all of those businesses are hindi naman siya nag-fail. Pero hindi baga consistent. Like nahirapan kami ng partner ko noon, and then hindi consistent yung aming mga luto kasi YouTube lang lahat ng yun, and then True. Naisipan namin, and then YouTube kami dalawa, trial and error, bukas. Ganun kami kabilis ng dalawa noon. Mga 2 weeks lang, diretso na yung production, tapos may mga equipments na kami, and then may mga gamit sa pagluto. And after that, hindi naman kami ganun ka-expert, and then na-hype lang din kami. And then yung pera ko noon, nasayang lang din yung inipon ko sa pagiging series ko noon. Doon siya napunta. And then I decided nga, tapos nag-reconnect ka sa amin, which is sabi mo nga. And then nag-apply ako mag-work, and then we talk na mag-start tayo ng business again kasi nung college tayo, nag-start din tayo ng business which is an e-commerce site, di ba? So hindi naman siya nag-push through then, and then Pero other than that, alam ko, kung naalala mo pa, yung sa cruise sticks. So bagay di natin masyado din sineryoso yun eh. I mean, kung nanonood man yung mga grupo natin. lang siya ng nung college project. So hindi mo siya masyado. Ginagawa mo lang siya para pumasa. Pero hindi naman yung gusto mong gawin na patuloy mo yung cruise sticks or ano.
True. Pero kamusta naman experience mo dun? Mamaya ko kwento yung experience ko dun, pero yung sa'yo, Oo, gusto ganda ko din na naman marinig. experience mo sa Rustix. Then after nga, yung nag-reconnect ka sa amin, and then Mhm. we talk again, and then we decided na mag-meet sa McDo, and then mag-bring tayo ng ideas to the Mhm. table na pwede natin pag-usapan at pwede natin trabahuin. At that time, sinabi ko pa may lakad ako sa somewhere sa Alabang, pero ang reality nun, job interview ako noon. So nahihiya lang ako magsabi sa inyo na may job interview ako noon kasi what the fuck, si Harvey mag-work na naman sa corporate world, di ba? Mhm. Kaya nahihiya ako, sabi ko may minute lang ako, pero yung reality talaga noon, may job interview ako noon sa Alabang, and then babalik pa dapat ako ng 2 p.m. noon. Kaya lang, naging maganda yung usapan natin, and then na-hype, and then excite. Mhm. Tinawagan ko yung HR, sabi ko hindi na ako tutuloy. Hayop. Pero Yeah. initial talaga 'no, initially, ah, hindi talaga yung meeting natin sa McDo, hindi talaga siya yung parang sinasabi mong business concept or magbi-business meeting tayo. Actually, more on ano, reconnection 'no? Kasi Kaya nung connection and business ideas kasi I remember doon magsasabi tayo kung anong nasa isip natin na pwede nating pag-usapan ng mga business noon. I mhm. remember yung inano mo pa nun sa table is parang online lending. Hindi ko makakalimutan yun. Oo, Parang gagi. lending na parang katulad na ngayon ng mga one up na pwede kang mag-lend and then you will get Oo, commission lang or sa mga interest ganyan. mm. Tsaka Naalala ko yung ganun. pero ang pinaka nakuha ko dun sa araw na yun is yung other than nagbe-brainstorming tayo ng business ideas, pero more on reconnection talaga talaga. Kasi pagdating pa lang natin dun, hindi kaagad natin inisip like for example, pag upo pa lang, "Uy, ito yung naisip kong business." Hindi, actually more on like kamustahan, ano na Ang ginagawa gusto ka mo. kasi Oo, kasi iniwan mo kami eh. at saka pandemic. Nung college bigla akong nawala eh. Sabi ko, At sige, gusto niyang gawin niya sa buhay niya. Alright. other than dun, siyempre, pandemic yun eh. Like imagine mo, ilang like a year din nagsara yun nung time nga na nag-meet tayo, tangina nasa hype pa ng ano yun eh. Nasa hype pa ng May mga pandemic yun eh. restrictions pa nun kahit pa paano. Diba? Mm. Oo. So, ah pag-upo natin doon, ang naalala ko, kaya pumasok tayo sa mundo ng trucking or mundo ng logistics dahil sa ginagawa mo. Naalala mo yung naghahatid ka ng halaman sa Tarlac, naghahatid ka ng prutas, Yeah, and naghahatid ka then ng bigas. naisip ko rin nun yung work ni Mar. Kasi nga ako Mm. natanggal ako sa work, hindi ko talaga matanggap yung pagkatanggal ko sa work kasi binubuhos ko yung sarili ko ng sales eh. Talagang maganda yung ano, kaya lang nung natanggal ako medyo sumama yung loob ko. And then napansin ko, yung kila Mar, nasa shipping sila, sabi niya wala daw sa kanila natanggal kahit isa. Sabi ko, ano ba yung ano, shipping, logistics, ganyan. Tapos ayun nga, isip ko parang maganda din yung negosyo yun eh. Pero ang original talaga nating concept noon is parang Lala Move, 'di Mm. ba? And then Mm. medyo nag-connect na nga, and then yung lola mo may trucking, and then why not maggano na lang tayo tapos sila yung truck natin. Mm. And then tayo yung contractor, sila yung subcontractor. Hanggang doon na siya nabuo, nag-umpisa. And I Ang remember HGN, wala kaming nilabas na pera. Ang naalala ko lang noon, ikaw lang naglagay para lang sa bangko for the sake na maka-open ng bank account. true actually. Wala. So, Bukod lang dun sa mga siguro nung umalis-alis na yung mga gas, gano'n, or mm. kain. Pero yung sabi mo nag-invest ka talaga ng money in the Mm. first place nung pinakauna Mm. nung bago pa lang talaga ng DTI. Wala Mm. masyado eh. Medyo later na lang. Tsaka more on din ano hindi lang financially pero more on time. Kasi, Right. 'di ba, lalo na sa logistics, siguro naman kung sa mga nakikinig diyan, naintindihan, lalo na sa mundo ng logistics na it really takes up around a whole day of your life para lang para lang mapatakbo or magkaroon ng isang biyahe. Kasi ma-manage mo pa yung Everyday mga nag-iiba, tao. wala kang masyadong standard na ano, kailangan Mhm. everyday ka talagang mag-adjust kasi everyday nag-iiba. Dahil sa operations nag-iiba. Kasi dami mong factors yan eh. Yung ugali True. ng tao, Mhm. roads, yung presyo ng mga diesel, ganyan, tolls and everything in between. So Mm. logistics very complex talaga. Sobrang ano siya, komplikadong business. Pero masaya. Masaya siya. True. Nung backtrack lang tayo saglit.
before ka mag-start ng HGN, sabi mo natanggal ka sa work mo. Ano yung work mo prior sa HGN or prior dun sa ina-applyan mo? Dapat yung may interview ka. Yung previous work ko, yung natanggal ako sa work, Yeah. sales executive ako noon sa isang supplier ng mga raw materials ng food, mga ingredients, mga ganyan, Mhm. mga flavorings na nagsusupply sa mga food manufacturing companies like San Miguel, mga Century Pacific na yan, CDO, Zesto, mga ganyan. Mga manufacturer ng food ba? Mhm. Sila yung supplier ng mga ingredients ng mga yon and flavors. So Mhm. sales ako noon, and then sobrang committed ko din sa work. Kaya nung nag-lockdown and then pagbalik namin ng May, Mhm. nag-decide yung management na kasama ako sa ano kasi bago pa lang ako that time eh. So yung Mhm. kasabay ko na sales, na parehas kaming sales, sabay din kaming natanggal. So yung mga nauna sa amin na matagal na sa company, Mhm. sila yung next stage. Yung mga account namin, mga clients namin na-develop, tinransfer namin sa kanila. Mm. So medyo Bale, nalungkot ako nun. nung time na yon, like ano yung nagpapa-motivate sa'yo na sobrang dedicated ka sa job na yun? Like, pwede mo ba ikwento yung mga like day-to-day work mo, kung ano yung normally ginagawa mo at ano nagpapa-like mo-motivate sa'yo na maganda tong trabahong to? Kasi ano yung work na yon is sales executive ako. It means lagi akong nasa labas. I go to clients, I go to Mm. factories, I go to yung mga development nila kasi kailangan kasi close coordination ka dun sa mga yon. Kasi Mhm. kunwari yung mga QA na yan or yung mga sa lab ng mga companies. Mhm. Ang ginawa ko noon is nagsisell ng mga products, nag-offer, and then contract doon or sometimes wala ding contract. Mhm. So Monday to Friday yung pasok, Monday nasa office na ako kasi yung pag Monday diyan mo gagawin yung itinerary mo for Tuesday and Friday. Hanggang Tuesday. Ooh. Yung anong Mhm. gagawin mo, saan ka pupuntang client, anong pag-uusapan nyo, ano yung i-offer mo. Mhm. Tapos yung Monday din yan, diyan mo rin ipipresent yung mga ginawa mo the previous week. Tapos may Mhm. initial pa akong car nun. So first time ko magkaroon ng car. Kasi Oo wala nga, na car that time eh. naalala ko. So nag-aral ako mag-drive noon para lang dun Mhm. sa trabaho. Nung nag-apply ako, sabi ko, marunong ako mag-drive. So nung Galing. natanggap na ako, napa-challenge ako. So nag-aral ako sa sa driving school, and then kumuha ako ng driver's license. Kasama ko pa yan si Jaime, kumuha ng Mhm. driver's license before kasi kailangan ko eh. Mhm. Napasubo ako kasi hindi ako marunong mag-drive, wala akong license. Kasi sa tanggap ako, kailangan da-issue na ako ng sariling car, kumuha ako. Tapos sinabi mong marunong ka mag-drive. Ang galing. Oo, Yun yung sinabi ko. yun yung sinasabing ano yun? Ah, fake it till you make it. Yeah, and then pinakagustuhan ko doon kasi ayaw ko kasi yung pag nag-work ka sa corporate, ayaw ko yung Mhm. nasa office lang ako. Mhm. So nung nalaman ko na Monday lang ako sa office, sobrang gustong-gusto ko kasi nasa labas, tapos may sariling pang car, libre yung gas, libre yung food. So hindi Mhm. naman siya libre na bibigyan kanila ng pera. Mhm. Gagastusin mo, pero pag Monday, i-reimburse or sa sweldo mo, Hmm. idadagdag yan sa reimburse mo. So Oh, wow. technically, yung sweldo ko, wala talaga akong nagagalaw sa sweldo ko, yung pansali kong gastos sa pagpunta sa mga clients. Wala kasi Mhm. lahat yun covered ng company, pati pagkain. Provide ka lang ng receipts na proof. Mhm. Then gagawan mo siya ng report every Monday. So Monday lahat, reporting, gawa ng itinerary, lahat yon. Report mo sa boss mo, sa head mo, minsan CEO, yung meeting, ganyan. So isa-isa yon. Ayaw ko nung ako yung yung ako yung mag-share kasi every week may pinaka-main share na mag-present talaga ng progress mo and then yung future plans mo. Gagawa ka pa ng PowerPoint or ano. Hindi ako masyadong magaling gumawa ng PowerPoint. So yung Mhm. ginagawa ko, basic lang ng mga PowerPoint, kung ano-ano lang, tapos may image lang dyan. Tapos yung numbers, yun lang ginagawa ko. And then Tuesday to Friday, lahat yun outside na. Walang oras yun, anytime, kahit pwede kang umuwi, anytime pwede kang ano oras ka pumunta sa client, basta may plan ka for that week, and then may report ka on Monday. So, Hmm. yun yung pinaka-favorite ko yun. Kasi ayoko yung nakaka-office na ako, gano'n. Naboboard kasi ako gano'n eh. Mhm. Tapos may sarili pang car, and then, syempre, of course, commission. True. Yun yung the Well, best. ano yung pinakamalayong na napunta mong client? Sa Bulacan yun eh. Malapit sa Balagtas.
I Mhm. forgot the exact kung anong pangalan ng bayan. Pandi. Panti. Hindi Bulacan. Pero bago ako niyan, nakarating din ako ng mga Pampanga, Tarlac. Kasi bago ka inisyuhan ng sasakyan, Mhm. tsaka bago ka nag-start, as ikaw na lang mag-isa pupunta sa client, Mhm. parang nag-immersion ka muna sa mga sales na iba. Sumasama-sama ka, gano'n. So, sama-sama ko, gustong-gusto ko yun kasi sama-sama ako eh. Pero minsan, pag nung bago pa na ako, kasi 2 months din akong sama-sama lang. And then, minsan pag hindi ako nila isasama, ako lang din mag-isa sa office. Sa sales department, ako lang mag-isa. Kasi lahat ng sales, Tuesday to Friday, wala yan sa office. So ako lang yung nandun, tapos basa-basa lang ako. Or pupunta ako sa planta, kasi yung Mhm. planta, nandun yung mga laboratories, yung mga nagtetest ng mga pwedeng ingredients na ipapagawa ng mga client. So nandun ako nakipagchikahan lang sa mga QA, sa mga quality control, quality assurance, and then yung mga food tech, yan. Tapos maganda din doon kasi nandun yung storage ng pagkain. So pag room may mabango, Mhm. may room na malakas yung amoy, for example mga garlic, ganyan, or mga sweets, sobrang bango, parang candy. Sarap. Eh, Ano yung yung tandal nung ako, sobrang mhm. lungkot. Nung time na yon, um, ano yung mga like best techniques? Like for example, uh, magme-meet ka sa bagong client or na binigay sa'yo yung bagong account. So, paano yung approach mo nun? Lalo na kapag pupunta ka, for example, Tarlac, Pampanga, yung mga ganyang factories. Paano mo siya ina-approach? Like kasi ang binigay naman sa akin, meron na yung existing clients and then Mhm. ipapalaki mo na lang. Mm. And then pwede ka rin naman maghanap ng bagong clients on your own Mhm. na additional mo. So yung sa mga existing clients, like magkipag-good relationship ka lang din sa kanila. And then pag may kailangan sila, gawin mo kaagad. Pag Mhm. may pinapatest, trabahoin mo agad, papatest mo na, and then bigay mo agad yung results sa kanila. Kasi may mga nagpapasa din yan na competitor mo, na Hmm. companies. Mm. So pag nahuli ka, hindi ka masyadong mabibigyan ng requirement. Kasi kunwari, yung isang ingredients, tapos malaki, may San Miguel Corporation, yung malaking company. Hindi naman yan, kunwari isang ingredient, hindi naman yan lahat kukuha sa'yo eh. Bibigyan sa'yo, kunwari 30% sa'yo, 30% sa gatong company, para iba-iba yung price. Kasi kung sa'yo lang lahat, kung walang competitive price, walang competition. True. So, lahat yan, hindi ibibigay sa'yo lahat ng requirement. So, normally, millions yung mga amount na yun, yung mga ingredients na yan, yung Mhm. value niya. Oo. Ngayon, jumping to HJ Logistics, ano yung like, syempre, other than may experience tayong tatlo na tayo nagsasama dahil sa cruise sticks and all, um, ano nagpa-push sa'yo lalo na like, uy, tong HGN Logistics na to, parang pwede to. Kasi, imagine mo, again, in the height of the pandemic, in the height of the quarantine, ang daming mga restriction, pero ganung magkaroon ka kaagad ng ganung like confidence na, tong Asian Logistics na to, baka pwede to. Siyempre, una-una, pera. Yun talaga pinaka ko. Siyempre ako, True. may mga gusto kong di naman din pagkailita eh. Pag nagbi-business ka, Mhm. yun talaga yung isa sa goal mo. Is kumita ka ng malaki kasi you want to provide for your family or for yourself eh. Sa Mhm. mga dreams mo, mapoprovide ng ganyan eh. So, isa yun kasi nakita ko, malaki yung niya. Kumbaga, maganda yung industry. Siyempre, maganda din yung income. Pero siyempre, hindi siya madali. True. Hindi siya madaling gawin. Lalo na pag logistics, sobrang complex. True, naalala ko pa nga eh. Everyday may challenge. So, nung una, syempre, nung bago tayo nakakapapa. Pero ngayon, parang paggising mo, normal na lang yan eh. Parang normal thing na lang siya pag may problem. So, okay, ibig sabihin may operations. Pag walang problem, ibig sabihin walang biyahe. True. Yun din yung sinabi mo nung nag-uumpisa tayo, lalo na nung naalala mo pa yung Lazada days. Pupunta pa tayo sa Kabuyao, may pag-meet sa mga trucking partners, Oo, ganun. nakakapag like in-inspect yung mga trucks. Kasi I mean, siguro yung ibang logistics company na meron malaki na talaga, usually kapag magsa-start ka ng logistics, meron kang sariling trucks, may sarili kang equipment and all. Pero for us, nung nagsa-start pa lang kami, wala kami ganun
kalaking pera to to really use it for operation. Ang naalala ko pa nga nun, niloan pa nga sa akin ng parents ko yung yung pang-start natin sa HGN eh. Yung pang Pang-start, ng bank account. oo, pang-open lang ng bank account. Tapos pang-start ng marketing material. Kasi before pa nun, like, kaya kami, siguro ang in-start natin na as government na requirement is yung DTI pa nga yun eh. Hindi pa siya originally SEC. Nag-umpisa pa tayo sa DTI noon. Ngayon, isa sa mga requirements sa Lazada noon, syempre meron kang DTI, meron kang mayor's permit, meron kang ano pa yun? BIR permit, then banks and all. Mm. Ngayon, during those days, grabe pa yung pangangapa namin kasi first time lang namin may experience na may biyahe ng, for example, merong 2 a.m., merong 1 a.m. na literally talaga yun yung biyahe. Tapos minsan, magde-dispatch sila mga 5 p.m. na 6 p.m. That sort of thing. So, for you, like ano pinaka malaking challenges sa'yo during that time? Kasi for me sa operation, hindi naman siguro nahirapan per se, pero nanibago lang sa oras ng pagmo-monitor. Kasi normally talaga, or siguro sa ibang company, merong dispatcher, merong nagmo-monitor talaga yan. Pero for us na nagsa-start pa, like 24 hours ka dapat either online or may load ka. Kasi it's either may message ka ng truck mo na nandito na kami or paalis pa lang. Ngayon, i-update mo yung client mo na, ma'am, paalis na yung truck namin. That sort of thing. So, yung sa side mo, ano yung challenging part during those days? Yung part na hindi mo alam yung gagawin kasi nag-start tayo, hindi naman ito alam eh. Wala, hindi talaga. Nagtatanong nga lang tayo sa tracking partners natin, yung mga negosyante na may mga tracking ginagawa nyo, and then tapos pag in-apply natin and then nagkamali, ito pala ganun gawin natin next susunod, hindi na ganito. Kasi nagkakamali. So everyday nga iba-iba. So non-stop learning kapag logistics kasi everyday iba-iba yung na-encounter. So pag may na-encounter ka man na katulad ng previous, alam mo na kung anong gagawin. Pero pag may bago, kaya mo na rin i-solve kasi expect mo na yan eh. Pag logistics ka, expect mo talaga yan. Para bang other than bago yung problem, hindi siya technically bago, iba lang yung approach. Kasi halimbawa, may nasiraang na truck, alam mo yung emergency plan after yan. Pero pagdating naman sa like panibagong problem na, for example, hindi ba dumadating yung package nung client, panibagong approach na naman yan. Pero more on, hindi siya yung, alam mo yung bago. Like, parehas sila ng problem, pero dapat yung approach mo, iba. Yung the way na i-approach mo yung problem, mag-solve ka ng solution, dapat din iba. Ang naalala ko pa nga nun, for those who wants to start a logistic company, I suggest na gumawa kayo sa HTN Logistics. Meron silang truck. No, boss? Kung kailan nawala sa boss, doon lang nagkaroon ng truck. Anyway, sa mga gusto mag-start ng, like for example, ng logistic company, I think the most important thing talaga dun is build your reputation. Kasi lalo na sa logistic world sa Pilipinas, napakahirap maghanap ng truck, lalo na kung reputation na makakausap mo or reputation mo, walang-wala. Kasi walang kukuha ang client sa'yo pag hindi maganda reputation mo eh. Like for example, kung kaming tatlo, tapos makakalaman mo yun sa, yung sa client, kasi yan si Jaime, sa marketing yan, siya talaga yung frontline yan pag kukuha ng client. So, masasagot niya yung mga yan pag siya yung talagang kung ano yung mga challenges sa pag, ano ba yung factors kung bakit ko kukunin ng new clients. Kasi ang hirap nun, like, yun nga, again, like what I said earlier, yung kapag yung reputation ng company mo or you as a person na medyo sketchy ka, hindi mo siya kaya technically i-redeem eh. Sobrang hirap siya i-redeem
hirap magtiwala sa'yo kapag walang ganun kalakas na reputation. So, I think, if you want to start your own logistic company, umpisahin ka muna sa reputation mo other than the financial things. Kasi, yung kami, I think, magkano ba yung initial natin? I think 20, di ba? 20 Initial. yung pang open lang sa bangko. That's 10,000. Ayun nga, 10 pang open na bank, tapos yung 10, yun yung mga ginagamit natin pang punta ng mga client, pambayad sa mga gas, sa food natin, tapos sa mga requirements, that sort of thing. And ngayon, I think around 2022, paano nga ba tayo naging incorporated? Nung pumasok tayo sa isang supermarket chain, kasi nire-require nila na kailangan corporation ka. Mhm. So since kita natin maganda yung business and then opportunity para sa atin mag-grow, nag-umpisa tayong asikasuhin na mag-register sa Securities and Exchange Commission. Mhm. Kasi we want to grab that opportunity. So hindi natin siya mag-grab kung hindi tayo mag-level up, which is yung pagiging corporation. Kaya nag-register tayo as Mhm. corporation nun. So follow na lang din syempre kasi most of the clients naman gusto nila corporation. True. Ang Pero I benefit- think doon din talaga nag-boom yung Asian Logistics eh. Kasi as I remembered, during sole prop pa yung company, ang mga client natin doon pasulpot-sulpot lang eh. Even yung Lazada, kahit gaano sila kalaki. Pero yung biyahe ng binibigay nila sa atin is hindi ganun kalakas. Pero once na nag-umpisa na tayo mag-incorporate or maging corporation na yung HGN, doon na yung mga projects, doon na yung mga biyaheng bigla-bigla pumapasok. Kasi I think, other than, syempre, corporation na yung Asian Logistics, mas nandoon yung what do you call this, pre? Yung, hindi man reputation, pero credibility. Lalo na as a logistic company. Kasi yung mga company na, for example, kapag kukuha ka ng mga client ng mga supermarket chains or distribution chains, most probably ang hinahanap nila corporation na eh. Hindi na sole prop eh. Like sobrang pili talaga kapag ang distribution is maghahanap ng tracking tapos hindi siya corporation. Kapag siguro if for example, nag-start kayo ng logistic company tapos sole prop, I think ang papasok sa inyo yung mga naghahanap ng subcontractor. 'Di ba? Yeah. Like for example, sa experience namin, nag-umpisa din kami sa subcontractor actually. Kumapit pa kami sa ibang trucking company para lang magkaroon ng grasp kung paano talaga tumakbo ang logistics world. Pero yun nga, kung alam magsa-start kayo ng logistic company, I think ang most better niyan para magkaroon kayo ng idea is kumapit talaga kayo sa iba, maging subcontractor kayo eh. Yun nga lang, mag-iingat kayo sa mga subcontractor. Kasi, na-experience din namin nila Harvey, hindi pa kami binabayaran ng subcontractor namin. Yung iba doon, abono pa. Yan, ang umpisa. Oo, naalala ko pa si Harvey noon. Ano yun? May hindi pa tayo binabayaran. So, ang nangyari, tayo na nag-abono. Like, yung baba na ng bank account natin doon, sole prop pa lang eh. Oo, kasi abono na eh. So, now, during that corporation time, nakuha natin yung malaking supermarket chain. Pwede mo ba i-discuss kung paano mo na in contact yung supermarket chain na yun? Actually, hindi naman siya ganun gaano kasi ni-refer lang naman siya ng magulang ko kasi siya noon, parang kilala niya yung may doon. Ganun. Ni-refer lang din. Siyempre, refer lang yon. Pero the works, it's upon us. Yeah. And then we do the work, we complete the requirements. Diba, ang tagal pa nga natin yung proseso nun, pina-follow up tayo. True. Yeah, so refer is the first step lang and then the rest na
tayo na yung bahala. So, nag-work tayo lahat True. para Kasi makarating na makapasok and then naka-operation dun sa supermarket chain na yun, na malaki. Pwede mo ba i-share yung point of view mo on our first year as a logistic company? Kasi um para lang magkaroon ng context, the first 6 months ng HTN Logistics is sole prop. The rest of the 6 months is corporation na. So, nung umabot tayo ng 1 year, naalala ko pati, February 12 tayo nag-umpisa eh. Pagka dating na February 12, 2022, how's the experience ng 1 year natin na try natin i-build ang HTN Logistics? So, lahat yun, nag-umpisa tayo, halos para sa tayong tatlo, wala talaga tayong apat na wala tayong alam sa logistics, and then along the way, natutunan na natin kung ano yung mga dapat gawin. Kasi kung paano siya nag-work. Mhm. And then, syempre, isa din sa mga maganda nangyari doon is, nung kumita tayo ng malaki for our first time in history na business talaga. Yes, sir. So, syempre, iba yung feeling natin kasi hindi tayo swinaldohan ng corporation or ng company. Yun talaga yung ay sarili nating negosyo. Na tayo nagpapatakbo, tayo nag-umpisa, tapos kumita tayo. So yung first year, isa sa mga memorable and then sa mga natutunan, sa mga adventures na pinunta natin, kakausap ng mga negosyante na hindi naman natin ginagawa before. Like real negosyante, iba-ibang tao. Yeah. Ibang mga tao, and then pati personnel, warehouse, mga factories. So kakaiba siyang experience on the first year kasi first time natin, and then wala pa tayo masyadong alam about sa negosyo na pinasok natin. Nag-go lang tayo, lakas ng loob, and then yung umpisahan mo, and then alamin mo na lang along the way. Parang ganun yung nangyari sa atin eh. Which is, sobrang ganda din may experience. I mean, ganun actually talaga yung ano eh. Yung parang, yung tinatawag din yung hero's journey ng entrepreneur. Like, kapag papasok ka, dapat talaga magkaroon ka ng lakas ng loob para lang subukan mo tong industry na to, subukan mo tong project na ginagawa mo. Kasi, hindi lahat naman talaga actually nag-uumpisa na, uy, mag-build tayo ng company. More on, ano yung magandang gawin para kahit papaano kumita tayo ng pera. Lalo na sa Pilipinas, Diyos ko Lord. Hindi naman siya nag-uumpisa sa ano eh. Hindi siya nag-uumpisa sa business plan. Ang business plan, guide lang yun eh. Yung reality talaga, yung business plan, hindi yung lahat magasusunod mo. Mag-a-adjust ka na lang along the way kasi yun yung reality. So, kailangan talaga ng lakas ng loob. Kasi kahit anong galing mo or talino mo, kung wala ka ng lakas ng loob, hindi mo siya mikit, takot ka mag-decide, takot ka mag-decision, baliwala lahat yun. So, maganda parehas. May plan ka, malakas yung loob mo, and then willing ka mag-take ng risk. Kailangan, hindi pwedeng isa lang, kailangan parehas. And nati-develop yan over time. Hindi isabihin na pinanganak tayong negosyante, hindi naman tayo ganito eh. Hindi naman tayo na-develop lang naman siya over time. Kumbaga natututunan talaga siya. Sa experience mo, Jaime. Hi. Jaime. Yes. Yung sa'yo, men, pwede mo ba share yung experience mo first year and a half ng HTN during those days, yung starting days natin? Yung magmula simula? Yeah. Yung experience Yung natin. simula yung experience ko na. Experience mo during those days. For the first year? For yung first year ng company? Actually, hindi ko siya na-foresee. Na first year na siya. Kumaga parang, kasi dire-diretso yung trabaho. Hindi pa rin siya nagkaroon ng, kunyari, ewan ko, that's point of view ko kasi ito eh. Kumaga parang, nagkaroon ka ng first year mo in the company. Dapat meron kang, nagsasalita ako as a marketing na point of view. Dalawa kasi yung akin eh. Marketing point of view ko is dapat may boom ka. Meron ka in the first year mo. Yung point of view ko na personal, parang hindi ko siya paano ko ba sasabihin? Parang
Hindi ko siya nararamdaman nung first year kasi dire-diretso. Dire-diretso yung work. Yung So before sa bago tayo pumasok sa logistics, ano yung ginagawa mo prior sa work natin ngayon? anong ginagawa ko before ako pumasok sa HGN? Yup. Before tayo mag-establish na HGN. Technically, wala. Technically, wala. Wala akong ginagawa. Stop din ako ng work. Hindi rin ako nakapag-work ng as in katulad nung kay Harvey Mhm. na merong talagang nung company and everything. I start naman ng kahit papaano kasi before wala talaga. Wala akong natatandaan. Mhm. Meron lang kapagka in the mid-game na ng HGN like sa insurance company. Pero hindi ko rin siya na-balance since hindi ako multitasker. Mhm. Kung ano yung work ko lang na kumbaga diretso lang ang tingin. Kumbaga focus ka lang doon sa work mo. Hindi ako multitasker na kaya kong gawin yung iba. Kasi as much as possible, kailangan ko tapusin agad yung work tapos tsaka ako makakagawa ng panibagong work. Mhm. Gano'n. Kaya binitawan ko yung insurance company, pinili ko si HGN. Kasi since mga kasama ko nga, tropa-tropa. So, yun. You remember, di ba, na may times na nasa meeting ako ng insurance company, tapos sabi ko kayo na lang muna sumalo, yung mga Mhm. ganung bagay. Pero, as time goes by, hindi siya naging kumbaga kailangan into it ka din talaga sa mga ganung company like insurance. Kasi life insurance kasi ibebenta mo dun eh. Hindi puwedeng hindi mo siya gawing full-time. In point of view ko lang yun. Mhm. Pero how was it from the first year up to now? Big change talaga. May mga bagay talaga na hindi mo nafo-foresee, pero kailangan mo nalang gampanan. Yan kasi din kung nakakarinig din sa iba na kung magtatayo ka ng business, kailangan ready talaga kayo. Hindi pupuwede yung anong tawag dito, ah what do you call this? Kumbaga parang magtatayo ka lang tapos in the end hindi mo rin kakayanin. Mhm. Kasi Ang sayang din para-para. naman, eh, sayang din yung mga sayang yung dugo, pawis and everything kasi gano'n naman talaga. Pero hindi naman natin masisisi yung iba kapagka may mga business ventures, kailangan talaga nila mag-close. Kasi depende naman talaga yun dun sa point of view ng tao, eh, kung papaano sila kung papaano nila maha-handle yung pressure, peer pressure and everything. Lahat naman, eh. Kailangan lang talaga diyan ang lang diyan is sustainability. Kung hindi mo ma-sustain, hirap kang magtayo talaga ng business. True, actually. And I think more on yung makakasama mo sa business eh. Lalo na, for example, kung hindi naman talaga kayo friends or hindi naman talaga kayo close or wala kayo pinagsamaan over the years. Like, mga ngapa ka pa sa mga topak nila, sa mga ano nagpapatrigger sa kanila, that sort of thing. Kapagka mga gano'n, I remember kung naano niyo si Ma'am Hazel, ewan ko Mhm. lang kung nandun din si Harvey. Ah, ang sinasabi nila Ma'am Hazel na kumuha ka, alam ko yun yung yun, eh, yun yung, time na Oo. Yeah. magbubuo ng grupo. Ang sabi niya, "Wag kayong kumuha ng tropa niyo, kasi in the long run, 'pag nag-establish kayo niyan, magkakagalit, magkakaaway kayo." Which is true, talaga. I mean, lucky for us, hindi. I mean, may ano Hindi, tayo. nag-away din naman tayo before, Dude, dude, may Ano na away. yun? May away, pero hindi siya yung tipong, like, Though literally ibang yes, kaibigan may away maghihiwalay. siya. May Oo. away siya, pero lang siya, kumbaga parang kung sa trabaho, trabaho lang. Hindi siya Mm. yung, friends over na or whatsoever. Nasa sa'yo na lang yun kung yun yung True, point of view mo. Pero napakababaw naman kung ganun lang, true. 'di Lalo na ba? lalo na kung for Yun lang yung example natatandaan ko kasi mm. parang
ang ano din kasi, ang perks naman kung hindi mo tropa, I mean, hindi ang kasama mo eh, hindi tropa, talagang magkakakilanlan kayo. Like for Mhm. example, ngayon nagkaroon kami yung CHGN mismo ng aming mga empleyado na. Mm. So kami yung founder, tinitimpla namin kung paano namin sila, paano yung kukuha ng kilipits, kukuha ng, tawag dito, kumbaga ano yung gusto nila, hindi naman porket company ka, eh, hindi mo ba babalewalain mo lang yung empleyado mo. Kasi ang natutunan ko, kailangan sa company, mag-invest ka sa employee. Mhm. Hindi mo kakayanin ikaw lang dahil kapagka sobrang dami, eh, hindi mo siya mababalance talaga. Lalo na kung may personal life ka pa. Paano kapagka lumabas ka na ng office, anong oras na hindi mo nababalance, parang, paulit-ulit na lang. Nagkakaroon na lang kayo ng ano, ng kunyari domino effect kapagka ano, paulit-ulit na lang yung bagay-bagay na ginagawa niyo, mga gano'n ba. Mhm. So, do'n ko natantya na talagang iba pa rin talaga kapagka hindi mo kasama yung mga tropa mo. Kasi Mm. do'n mo talaga makikilala yung mga taong nasa paligid mo kung, puwede ba magsalita dito, Lawrence? Go lang, go lang. Yung kumbaga talk shit lang yung mga sinasabi o whatsoever, kung mga pabida-bida, yung mga gano'n ba. Mhm. Do'n mo na talaga makikilala kung papaano mo i-ha-handle ang isang tao. Luckily yung mga nakukuha ng HGM is talagang dedicated, tsaka yung ano ba tawag dun, yung gustong-gusto talaga, kumbaga yung talagang ano niya, yung palaban. Kaya masuwerte naman kami. Hindi naman kami yung kung ano na, meron kaming ano, striking partner, yes ang dami. Pero yung pagdating sa under HGN, iilan lang. Yung pagdating dun sa mga dahil True. ngayon nagkaroon ng truck, tapos may mga driver, ta's helper. Yun talaga yung hindi naman maiiwasan. Pero yung as an employee dito sa office, yun, luckily yung mga nakuha talaga namin, dedicated talaga. Kaya yun yung nakakatulong sa company na makatayo hanggang, up till now. Mm. Kasi hindi naman makakatayo talaga si HGN kung walang nagsusuporta sa kanya. True. Ito pa yung gusto ko ng itanong sa'yo, Jaime, matagal na. So, if you remember during those early days ng HGN, um, nag-suggest ako na kunin natin si Abby, which para lang sa context ng audience, si Abby ay fiancé ni Jaime. So, kinuha ng HGN si Abby para maging katuwang ni Jaime. Now, ang gusto ko itanong, how do you guys balance between the professional life then yung personal yung dalawa? Kasi sometimes lalo na may mga naririnig akong stories or may nababasa akong stories na once na ang mag-partner magsama sa isang venture o isang project, hindi talaga maiiwasang minsan hindi nyo naman sinasadya pero nagsasama yung professional tsaka personal life nyo. So paano nyo na-handle ni Abby yan? Kumbaga sa tagal na relationship namin ni Abby, siguro siguro nasanay na lang kami na kung magkahalo man yung personal life tsaka sa work life, Mm. kung magkaroon kami ng iringan dun sa trabaho, lilipas din. Kumbaga paglabas mo ng office, yes may katampuhan, pero eventually depende dun sa kasama mo, eh. Pero masuwerte ako kung si Abby yung naano ko, dahil kapagka nagkaroon kami ng iringan dun pagdating sa work, eh, siyempre babae, lalaki, Mhm. hindi siya tugma, eh, lalo na kung under mo siya sa marketing. So, may mga ideas talaga na hindi siya, parang sa'kin, okey, parang hindi ko siya bet, pero pagdating sa'kin 'pag ako nagbibigay sa kanya ng ideas, hindi niya rin bet. So, hindi talaga siya Mm. nagba-balance. So, kumbaga parang nasanay na lang kami na pagdating sa trabaho, trabaho. Be professional, lalo na may mga kasama kami ditong ibang tao, empleyado sa opisina. Pero Mm. pagdating dun sa labas, yun balik kami sa personal life namin. Ngayon at saka pilit na rin naming iniintindi dahil yun yung, ah, yun yung trabaho, eh, yun yung kinagis ng trabaho ng bawat Mm. isa. So, kung bibitawan mo lang siyang gano'n, parang sayang din naman.
Kaya nasanay na lang kami na i-balance yung work tsaka personal life. Pero hindi siya madali, Actually, Mhm. hindi talaga siya madali kasi may times na mapapa puro ka trabaho, puro trabaho, trabaho, trabaho. Wala na yung yung personal life. Parang mapapansin mo na lang, ay, madaling araw na pala, trabaho ka pa ng trabaho, puyat ka pa, tapos gising ka na naman panibagong bukas. Tapos hindi mo na siya napapansin na partner mo. So parang siyempre, yun, maswerte ako kay Abby kasi naiintindihan niya. Yung iba kasi, siyempre, hindi ko naman nilalahat, pero in general, yung iba kapag short-tempered or di kaya walang pasensya, talagang hindi maintindihan yung mga ganung bagay. True. Yan. Alright, so moving forward, ito na yung gusto ko rin itanong sa inyo. So, you can be as candid as you can be. Around late part ng 2022, when I decided to move out sa HGN to start my own company. Like, pumupo pa ako sa gitna and talk about bakit ako aalis, why would I start a media company. In your honest point of view, ano ang naramdaman nyo during those days? Like, nagkaroon pa kayo ng like hinanakit sa akin, galit sa akin. Kasi iniisip ko actually ito siguro nung mag-start ako ng media company na feeling ko, ito na naman ako, alis na naman, ito na naman ako, like, iiwan na naman. That sort of thing. So, feeling ko, that time, may hinanakit kayo sa akin. Wala naman, I mean, for context lang, hindi ako umalis sa HGN dahil nagkaaway-away kami, nagkagulo-gulo kami. Actually, araw-araw kami nag-aaway pero okay naman kami. The point is, umalis ako sa HGN kasi I've read an article about something about Rappler na ika-cancel na yung certificate of incorporation nila. In my point of view, during those times, more on, syempre, kasama ko sila sa college, nakikita nila na more on, gusto ko talaga i-try yung media, but I failed multiple times. Ngayon, ipupush ko na naman yung another attempt to push through sa media. And in your guys' opinion, ano pumasok sa inyo during those days? Ikaw, Harvey. Nothing. Kasi parang wala nang bago, ganun. Diba? Pero naiintindihan ko yung kung gusto mo yung bago yung gusto mong gawin sa buhay. Kasi I remember nung college, yung pinaka-first mo akong nakilala, talaga yung gusto mo talaga yung tayo nun is a social media company pa at that time. So, nung nag-decide ka na, tapos yun yung reason mo na you will go to another path of your life na you will push your ambition talaga na to be in a media industry. So, I understand that part. Yung na nagtayo-tayo ng logistics. Actually, parang biglaan lang siya talaga na nangyari. And then, nagustuhan lang din natin later on. Kasi hindi man tayo nangarap na gusto kong magkaroon ng logistics. Hindi naman. Never sa bagay sa isip natin. Di ba? Gusto kong magkaroon ng truck. Wala naman yun sa pangarap It's just happen lang talaga na along the way, and then nagugustuhan din natin kasi ang ganda pala. And then, syempre, maganda din yung kinikita. That's why, and then you decide na to let go HGN. And then I understand your reason kasi nag-justify ka rin naman kung ano yung reason ng HGN. Challenge na lang sa amin kasi 3 na lang kami. So after you leave, lahat yun, kami 3 na lang. Wala tayong responsibility, imbis na 4, 3 na lang. Ikaw, Jaime. To be honest, nabigla ulit na pero hindi ko inisip na ayan na naman. Kumbaga parang tama rin yung sinabi ni Harvey, parang hinayaan ko na lang pero nag-hope ako na magbabago ka. Nag-hope ako na anong ba tawag dito? Kumbaga, pangangatawan mo kung ano yung sinabi. Yun lang. Kumbaga parang, syempre,
nasa ano ka na, eh, okey lang na sa gano'n na college days, yes. Kasi trial and error, meron talagang mga gustong may gusto talaga tayong marating sa buhay. Mhm. Pero pagpasok mo na in reality, dapat alam mo kung anong gusto mo, 'di ba? Meron namang there's a room naman for improvement at saka there's a room naman for kung ano talagang gusto mo. Pero, yun lang naman yung sa akin, eh, nanghihinayang lang ako dahil bakit pa matatawag ang HGN kung kulang ng isa? Hindi na siya HGN, Yung 'di meaning ng ba? HTML Kasi para siyempre sa mga viewers. Ano ibig sabihin? para sa kaalaman ng lahat, ang meaning ng HGN makikita niyo naman diyan dun sa ano, H for Harvey, G for Gerard, N for Nico. So yun talaga kasi usually yung ibang clients is nagtatanong sila kung ano yung gusto ng ano, anong gusto, anong meaning meaning Mhm. ng HGN, abbreviation kumbaga kako ng mga pangalan ng fonts. Mhm. Pero hindi So namin tinanggal yung N, hindi na naging HG. HGN pa rin in memory of Nick Vareliano. and thank you for that. So moving to that, uh, after after umalis ako, trying to do this media venture, ano yung experience after? Like, ano yung mga challenges? Like, alam ko yung mga challenges. I don't know if pwede siya i-discuss dito sa podcast, pero I know the challenges on the Asian part, pero more on I want to talk about the operational part, sa mga the way mag-handle ng mga clients, handle ng mga trucks, those financial things. How was it after I left? Yung nag-start kang mag-left and then we continue business as usual, syempre. Dapat, Hindi yeah. naman kayo pwede magmumukmuk. True. So, the marketing side naman, they do their job to look for new customers, new accounts, new clients. And then nagkaroon kami ng additional clients pa. Mhm. After That's that good. departure mo, and then siyempre business as usual, we continue to pursue other clients, continue to service the current clients, then nagdagdagan pa kami. Mga changes doon na nag-grow kami, hindi naman ibig sabihin nag-grow kami kasi umalis ka. No, Kumbaga, no, I get it. I get it. Yeah. nung umalis ka, since then, siyempre continue kami, and then nag-grow kami, nagkaroon kami ng clients, nagkaroon kami ng truck, and then masustain. So, in basically, medyo lumaki na yung company kasi almost 3 years na rin siya Mhm. this year. 3 years? No, 2 years lang, pre. 2021. No, no. Years na, Yung 3 years na. company or Yeah. yung akala ko naman. Founded Okay. yeah, Okay. My bad, it's my 2 bad. years na today. Kasi parang pandemic baby tayo, 'di ba? Ano na? parang 1.5 year ka lang sa HTN, Nick, eh. Mhm. Ayun, So- nag-grow kami. Business as usual nung simula nung umalis ka. And then, the marketing, nakahanap ng mga new clients. And then, nag-grow kami. Nagkaroon kami ng mga bagong trackers Mhm. na ate rin yung mga bagong clients na hindi mo na sila kilala. Kasi that time, kilala kami pa Unfortunately, yung yeah. mga clients. Ngayon, mga bago na. Then, marami na rin nagbago in terms of Mhm. operation, management, everything. Mhm. Kumbaga, improving kasi every month, every year, every day, may bagong challenges. Keep improving lang. Walang katapusan. Ikaw, Jaime, how was it pagka-exit ko? Like, ano yung nagbago sa HGN? Ano yung mga challenges na inarap ng HGN after I left? Siguro, challenges, yung mga ano, parang napilitan lang lumagay dun sa puwesto. Kumbaga kahit sa'min ni Harvey, kahit hindi namin alam kung paano gagawin. Kumbaga tama, natutunan na lang kung paano siya i-operate, natutunan na lang siya kung papaano gagawin yung mga bagay-bagay.
Until such time na nasanay na lang kami na gano'n ang nangyayari, gano'n ang magiging patakaran, ganito, ganyan. So, kumbaga parang laban lang. Kumbaga hindi pupuwedeng tumigil lang sa isa kung handicap, kung kumbaga mababawasan kayo ng isa. Until such time na magkakaroon ka talaga ng, ah, paano ba sabihin, yung kung kumbaga tama, ewan ko kung tama ba yung term ko, yung kumbaga parang na-realize mo na talagang inilaban mo and everything, pero in the end talagang hindi mo kakayanin. Siguro dun lang talaga. Pero until such time naman hanggang ngayon, eh, lumalabog pa rin naman, eh, Mhm. kahit papaano. At least nakatayo pa rin si HGN, 'di ba? Kasi ano, if I remember talagang inaano ko, eh, iniisa-isa ko lahat, eh. Kasi milestone by milestone ko ako tumingin. Go. Yeah, mas The maganda. first is yung kumbaga parang nagtayo ka lang, nag-isip ka lang ng idea, sumakbo pa, via tapos the later part naghahanap ka na ng office. Dalawa pa yung pinagpilian nating office dito sa Paseo tsaka dun sa kabila sa may Metrobank, Yeah. malapit sa Bacoor na City Hall. Mhm. So, until such time na nag-e-evolve yung office, napipinturahan, nagagawa yung mga doors, every now and then pinupuntahan mo kung ano ng status. Tapos until such time na nag-finish product na yung office, talagang, ay, okey nasa reality na talaga, hindi na siya yung talagang ano, hindi na siya yung basta-basta. No, for your information ang daming nagko-comment sa'tin ng dito sa office kapagka pumupunta sila, ang ganda ng office kasi maganda ng kasi ang symbolize ni Abby about dun sa color is pera, money, gold kasi. So yun talagang daming ano, daming review sa'min na talagang ganda ng office kasi hindi naman sa paano sa ibang logistics but siyempre sa'min kasi is first impression last. So Mhm. kumbaga yun kung ano nga, eh, kung maaano mo ang gold dalawa lang yan, it's either THL or di kaya other color or magkalapit lang na kulay, F Logistics. Pero Mhm. yun kasi yung gino-goal namin, eh. Kumbaga parang 'pag meron ka nakitang gold, "Ay ano 'to? Ano yung gold?" Mga gano'n. True. I mean, before I decided naman din like to left Asian, hindi naman ako like pabigla-biglang aalis na ako or mag-start ng media company. More on, I have to think even more deeper if I'm leaving HGN na in a perfect hands. Kasi ang hirap na naman nung for example, bigla ako alis tapos alam ko or alam niyo sa sarili niyo na ang hirap kapag kulang isa. Kasi other than for example sa mga ibang companies kapag isa sa mga founders ang umalis, naturally yung ibang ibang ang mangyayari sa business na yon, it's either nagko-collapse sila or hindi na sila nagiging stagnant. You know what I mean? So, I'm thankful na kahit papaano pagkaalis ko sa HGN sa day-to-day operation is standing pa siya at saka mas lumalaki pa siya. Kasi imagine mo like a year and a half na sa HGN tapos parang bukang bibig ko ata my last 6 months there yung kailan tayo magkakaroon ng truck. Then fast forward for another 6 or 1 year meron ng truck yung HGN. So nakaka-proud lang. So before I end this podcast in a high note dapat, what do you advise young entrepreneurs, lalo na especially kaagalan lang nila sa college or yung iba nag-drop out of college like me. Like, in a full context si Harvey tsaka si Jaime is graduate. I'm the only one who dropped out. Which is, eh? Anyway, Diskarte kasi, diskarte kasi yung pili. ay, ayokong pumunta dyan, pre. Ayokong pumunta Alright, dyan. alright. Go. So, what advice can you guys give sa mga young entrepreneurs dyan? Lalo na similar path sa atin na nag-start sila ng business kasama mga kaibigan nila ng college. Ikaw muna, Harvey. Start tayo sa'yo. Just show up. Just put in the work. Yeah, everything talaga is work. Work and more work. Kasi pag nangangarap ka or nag-goal ka, goal setting, tama din yan. Pero everything is work.
maging reality yung dreams mo is work. Is put in the work, kailangan mo nag-work, pag-spend ka ng time, learn as much as you can kasi lamang nga ang may alam, di ba? Sabi. So pag alam mo yung business mo, pag alam mo yung negosyo mo, para along the way, alam mo yung mga gagawin mo, and then dapat malakas talaga yung loob mo. Kasi para sa akin, lakas talaga ng loob yung pinakakailangan besides sa idea mo or sa work mo. Kasi kahit work ethic mo, grabe, and then ideas mo, matalino ka, magaling ka sa ideas. Pero if takot kang gawin yung bagay na yon, yun yung maghahadlang sa'yo eh. Pero kung ganun ka na, marami kang ideas, and then masipag ka, and then willing ka pa mag-risk, perfect yun, man. Kahit anong iba to sa yung problems, parang you will eat problems for breakfast lang yan eh. So kailangan mo lang, and then start young. And then gusto ko rin, advice ko rin din na maganda din yung para sa part ko to, sarili ko na, kunwari mag-work ka muna sa isang company kahit at least 6 months to 1 year. Kasi ako nung nag-start ako doon, nung nag-start tayong company, medyo kahit pa paano may mga alam ako sa industry kasi parang sumakto yung industry din na pinasuhan ng Logistics eh. Para yung mga client namin dati sa company ko dati, pwede din gawing client ni HGN. Kasi logistics, movement of goods. So natutunan rin tapos yung pagiging sales, ganyan, yung pag-talk sa mga clients, sa suppliers, mga partners, ganyan. Pero bottom line talaga, just show up and put in the work. Kasi everything will fall into place. Ikaw, Jaime, what advice can you give? Pero wala namang pinagkaiba dun sa sinabi ni Harvey. Yun naman talaga yung trabaho, kailangan talaga ng trabaho. Tapos, tama rin naman siya. Kailangan meron talagang work experience. Kasi mahirap kapag nagtayo ka, ewan ko, in my point of view kasi, talaga nag-start akong wala. Wala talaga. Wala naman akong work experience. Though, nagtrabaho ako hindi ako bayad. OJT pa yun eh. Pero talaga naikutan ko lahat ng naikutan ko lahat ng department. But then again, mas may impact talaga kung nakapag-work ka. Kasi alam mo ang galawan yung nangyayari. Kaysa naman dun sasabak ka agad dun sa real world. Ngayon, kung gusto nila magtayo ng sarili nilang company, wala namang eh. Usually nga lang, nasasagasaan palagi. Ewan ko lang kung alam niyo yun, yung nasasagasaan yung job position as CEO. Kasi, ewan ko nung pandemic, di ba puro lahat ng mga CEO, hindi mo alam kung sino-sino mga CEO na nag-uusbong. Hindi mo alam, di ba? So parang, okay, saging na hindi na siya yung talagang CEO na as in CEO. Pero kapag gusto mo talaga yung ipaglaban yung gusto mo at meron kang, ewan ko kung sino nagsabi sa inyong dalawa na in a blank paper, ikaw yung blank na dot. Ikaw ba yun, Nico? Si Harvey? I think si Harvey yun. Parang gano'n. Mga ritual siguro tayong ginagawa nun, but hindi ko maalala sa sobrang dami ko. Kumbaga parang sa isang plain sheet ng paper, ikaw yung magdadap dun sa all white na yun, ikaw yung itim. So kumbaga parang lalagyan mo ng meaning dun sa, kumbaga ang buhay mo wala, tapos kumbaga lalagyan mo ng buhay. Parang ikaw yung susulat ng future mo, parang gano'n. Parang gano'n talaga kasi hindi naman natin masasabi. Ang dami naman may gustong magtayo talaga ng business and the fact talaga, hindi naman sa walang yumayaman na empleyado. Lahat nasa business. Yun yung ko eh. Wala talagang, kumbaga, yes, nakakaano ka na pero anong age ka na? Di ba? Tayo, masiswerte tayo na kapag tayo ng ganito. Nico, meron media company. Kami ni Harvey, may logistics sa ganito. Pero hindi siya ganun kadali. Madali lang sabihin, madali lang tingnan, CEO na sila ng mga companies nila. Pero hindi nila alam kung gaano kahirap, di ba? Grabe. Yun kasi, usually kasi yun yung nakikita ng mga bata ngayon. Yung mga, bang generation ba tawag ngayon? Millennials ba?
Oh, I don't know, Gen Z? Yun ba sila yung mga Gen Z? Gen Z. Or millennial? Ewan ko Gen Z eh. na, Gen Z na ang Gen patawag Z, sa Gen Z kanila. yung ngayon. Usually kasi, medyo mahaba sa akin pasensya Oh, na. go lang. Yung sa Gen Z kasi yung mga employee namin, Gen Z. So, Mhm. hindi siya align. Hindi talaga siya align. So, nakikita namin, ay, may laban talaga. Palaban talaga yung mga bata. Sabi, kala mo naman mga bata, no, gagawin namin, tanda na natin. Pero matanda na Pero, talaga pero tayo ganun actually. talaga, ganun ang ano. Kasi ang hirap na kapag ka, gusto mo lang mag-put up ng business, tapos mawawalan ka ng drive, ay wala na. Katulad nung kay Harvey, ang dami niyang pinagdaanan, ang dami niyang binebentahan tayo ng halaman, binebentahan Prutas. tayo ng suha, Prutas. binebentahan tayo Yung ng fruit trading, nagbebenta pa pala ako sa inyo nun, naalala ko na. Sabi ko, Oo. bumili na kayo, kailangan ko 'to. Kalikitaan pa Oo. ng ano yun, starting ng HGN. Pre, bili na kayo prutas. Galing Tarlac. Oo. Talagang tama naman yung sinabi ni Harvey. Lakasan mo lang ang loob, pero kailangan mo din talagang i-sustain. Ang hirap kasi kung ano, tama rin naman sabi ni Nico na kapagka kapag nawala yung isa, magko-collapse talaga. Hindi mo naman kasi hawak kung papaano yung takbo ng utak ng co-founders mo. Hindi naman kayo same utak eh. Yes, same Mhm. utak kayo pagdating sa mga business, pero what if ano yung mararamdaman ng mga tao kapag talagang nag-ano sila, nawala, di ba? So, syempre, talagang lakasan lang talaga ng loob. Kumbaga, sa real world, hindi pa pwedeng mahina loob. Tapos tama yung sinabi ni Harvey, take risk. Wala namang mawawala eh. At least napatunayan mo kung ano yung gusto mo. Kung nag-fail ka man, edi natuto ka. Kung True. hindi naman, edi gratitude yun sa company mo. O di kaya gratitude doon sa work mo. Di ba? Wala namang ano. Kasi kalimitan ngayon sa mga bata, talagang gigil. Yun, yung tamang word, gigil. Gigil talaga sila. Hindi sila titigil hangga't hindi sila, tawag dito, hindi nila nakukuha yung gusto nila. Lalo na yung ideas. Paano yung mga ideas? If nache-check yung entrepreneurship ng natin, KABD, ang daming promising talaga na students. Mhm. Ang dami talaga. Ang daming umuusbong na more on entrepreneurship ang kinukuha. Kasi ang dami ng mga bata na into it sa business. Kasi 'di ba yung hindi meron pang agribusiness, merong 'di ba dati. Pero ngayon dami na talaga. So yun lang yung sa akin kasi wala, laban lang tsaka sustain. Isu-sustain mo talaga. Yung akin, I think, there's a little luck to it. Kasi, like, ang swerte natin kasi tayong tatlo yung magkaka-vibe, magkakasama. Kasi if iba yan, syempre sa ating tatlo, iba-iba naman yung story ng life natin before HGN. Like, magkakaiba tayo ng Mm. challenges, magkakaiba tayo ng path. Pero, sobrang lucky rin natin na magkakilala tayo, magkakasama tayo. So, naiintindihan natin yung bawat story ng iba. So, parang mas mapapadali yung work. I mean, sobrang hirap ng work. Pero kung halimbawa may mga kasama kang you have the same goals, you have the same drive. Tapos, it doesn't matter if parehas kayo ng path na dinaanan or hindi. The point is, as long as you have someone na andyan talaga na have the same goal, have the same drive, malayo talaga mararating sa buhay. Oh, true. Kasi kapagka gano'n na hindi ka na nag-aano dun sa same earth, so parang nagkakaroon na kayo ng conflict, 'di ba? Mhm. Hindi na siya yung balance, hindi na siya yung sabihin natin sa work ethics or whatsoever. Nagtayo kayo para, hindi lang sa money. Kumbaga nagtayo kayo para meron kayong gustong mapatunayan sa sarili na hindi hindi nakikita ng ibang tao. So, kaya nagtutulong-tulong para may mapatunayan. Kasi sabi mo nga, iba-iba yung ano natin, Mhm. iba-iba yung naranasan natin, lalo na yung pandemic era. Talagang ang daming nangyari, 'di ba?
Mhm. Lahat tayo may mga hardships, lahat tayo may pinagdaanan challenges. Hindi natin alam kung malalagpasan ba natin 'tong challenges na 'to. Pero andito tayo, nag-uusap na tayo kung ano-ano ang buhay. Hindi yung parang tatlong itlog lang na nanonood ng UAAP sa MOA Arena nagkakatalon kapagka tumakbo si Mbala. Nakascore yung palalasal, cheer. Dati ganun-ganun lang eh. Kwento ko lang habang pumasok ako sa UAAP na yan. So, nanood kami ng Ateneo Lasal. Then, before nung laban, ang ganda pa ng kinainan namin. Kumain pa ata tayo dun saan ba tayo kumain? Basta magandang restaurant yun eh. Buffet. Buffet. Nag-buffet pa tayo before manood ng UAAP. Oo, buffet, oo. Natalo ang Lasal ng 1 point. Saan tayo kumain? Sa Pauchin. Sa food court. Specifically Pauchin. Pauchin, tapos binalot ka. Abang naiyak pa to. Bawal. Hindi ko alam kung pwede magmura dito pero ano ba yan? Ano? I know. True. Before I end this podcast, baka naman in the near future, pwede ko nang sabihin, this episode is sponsored by Asian Logistics. Ask mo si marketing. Baka naman. Sponsor. Jaime. Baka Kasi- Give me your company profile, please. Yan. I That's the will first send thing it you need tonight. to do, Nick. Yung pinakauna mo, magpasa ka ng company profile. Kasi, check pa yan ni Jaime eh. Kung legit ba to? Okay, habang nandito na tayo. So, company profile, pati may mga like mga permits, mga ganon. Mga ganon ba yung standard? Ay, hindi. Ano siya? Yung ano mo, kasi kahit sa amin, sa HGA, yun yung inaano ko. Yan lang pinagtatrabahuan namin ni Amin. Pero malaking factor talaga is yung company mo, media, tsaka social media. Yun talaga, lahat ng pwede mong i-ads, lahat. Kasi nandiyan na lahat yan eh. Tama lang, correct me if I'm wrong tama lang na mag-invest ka technology. True. Tsaka sa tao. Di ba? True. I mean, Kasi hindi ka na makaka-cope up kapag Hindi talaga. in the near future. Hindi Baka talaga. kainin ka ng buhay ni Elon Musk. True. So before I really end this thing, gusto ko lang mag-thank you sa pagki-guest ng podcast. I really do appreciate it. Saan Yes, sir. kayo makikita? Saan makikita ang Asian Logistics? Ano saan makikita? Saan ang location? Yeah. Ng Kung saan, office? malay mo, for example, may mga audience dito na kailangan pala ng tracking services. Saan nila kayo pwede hanapin? Saan nila kayo pwede Follow our puntahan? Dito lang kami guys sa Paseo de Bacoor. Ngayon, medyo trending na yung area ng Paseo de Bacoor kasi in front, meron na magkakaroon na ng SM. Tapos sa tabi is meron ng SNR. So kapag meron na kayong dilaw na nakita doon, yun na yun. Then may mga open social media kami na Facebook muna. Then under na yung website. Alright. Follow na. May gusto pa kayo Ay, i-plug? okay na pala. Sorry, okay na pala yung website. Okay na pala. May gusto pa ba kayo i-plug? Or announcement? Sabihin nyo na. This platform is open for all of you guys. Lalo na sa inyo. Siguro kung may as a head of marketing ng HGN, siguro watch out for more offers this third quarter, second to third quarter. Ay, second quarter na ata tayo, no? Parang ganun. Ganun. Second quarter to third quarter of this year. Alright. So with that being Baka said, mamaya meron na kayong makitang logo na dilaw sa dagat at sa ere. tapos meron na sa meron sa mga kalsada nyo. So with that being said, True. Saka gusto ko lang din sabihin go. sa mga audience nitong podcast to great Nick Parellano. Si HGN po ay talagang is a
Ang one-stop shop sa logistics company, all land transport needs. We have all the units from 4-wheelers up to trailers. So all sizes ng deliveries. Meron kami yan. So just contact lang sa page and then makita mo rin yung mga numbers doon and emails ng marketing para makapag-inquire sila kung kailangan nila ng partner sa kanilang deliveries. And then pag yung current partner nila, ito lang yung offer na units, ganun. Sa amin lahat meron ng cater. That's why our clients loved us kasi hindi na sila maghanap sa iba pa. So, HGN, lahat ng deliveries, all sizes, meron. And then, the price is very competitive then. And the people, of course, that's the most important. HGN team, super accommodating and then problem solvers sa lahat ng problems na naranasan ng clients. So, contacts are Facebook, HGN Logistics Inc., yung Facebook page natin. Tama, Jaime? O, HGN Logistics Inc., just search nyo lang sa Facebook and then message the marketing there and email numbers. And check the website also sa mga offerings pa. Also, I will say, Yes. Nationwide deliveries na kami. Malay nyo, pwede pa nationwide. mag-worldwide. of course, and the links will be on the description sa mga interested. Alright, So, wala pang bayad yan ha, wala pang bayad. sana, hoping, de, I can feel it I can feel it. Mag-send ka ng quotation. Lalo Para na, kapag-alalan ng marketing kung pasok ba to sa budget and then kung value for money. Kaya ito yung catch. Ito yung sinabi ko kanina. Ito yung catch. Pre, pwede ka mag-advertise sa, sa this podcast, The Nick Paliano Show. Kayo magbibigay ng price. Let's go. Kayo magbibigay ng price. tayo daw yung magagawa ng rate pre kung magkano. Siyempre, pinakamura. Paano, kumbaga, wait lang, hindi ako nakakasunod. No, Anong price? Kasi sinabi kasi ni Harvey kanina, 2 pesos daw, pwede na daw. 2 pesos price mo? Eh, sabi niya, umayaw ako. tayo daw yung Umayaw ako. mag-decide kung magkano yung price. Sabi ko, 2 pesos. Mayo ako. Sabi tayo mag-decide eh. Kasi pre, ikaw na rin naman yung N sa HGN. Why don't you promote yourself na rin? Okay na yun. So with that Ang being bahala said, sabi mo doon, Kumbaga, mag-a-ads ka, mm, tapos kami ang mag-o-offer sa'yo kung magkano. oo. Ganun ba? Oo. Basically, Ah, yeah. Kasi hindi naman ako ayan na ba usapan natin ngayon? No? Pag yan ang usapan natin, kailangan ko ng mo. Kumbaga yung, ano ba siya? Kasi para kung meron metrics. products ka, hindi, ano sabi mo? Yung ba yung mga metrics like kung ilan yung followers, ilan yung audience, yung mga ganon. Oo, tapos kung paano ka magtrabaho. Yun lang yung namin. Tsaka namin siya bibigyan ng kung magkano ang yan mo. Kasi kailangan mo siya ng So, may mga reviews tsaka kung paano mo siya i-uplift yung mga nakakausap mo. Crap! Joke lang. With that being said, again, pre, thank you so much sa pag-guest ng first episode ng The Nick Paliano Show. I really do appreciate it and I don't know, sana we can do this more often. Pwede naman, para may update siya, True. what we offer. Kasi advertise na rin namin yun. Pag lagi mo kaming i-invite, lagi namin i-update, may ganito na kami. Di ba? True. I mean, Wala pa yun, siyempre. this platform is open for you guys. So, kung alam ba may kailangan kayo or gusto niyo mag-guest, go lang. Message lang kayo. So, Siguro kung may open mo yung ano man naman siya na dati. Na-discuss na rin lahat ng Pero if tingin mo meron ka mga subjects to chat mo lang kami. Baka makatulong kami to discuss din. alright. Kung ano yung mga point of views namin. Alright. So again, thank you so much. For those who are listening right now, please don't forget to subscribe and hit that notification bell. So with that being said, peace out, people. And follow HGN Logistics Inc. sa Facebook page and then message them para inquire
Yes, sir. Peace Alright, out. thank you for having us. Thank you for the opportunity to talk. Bye-bye, Bye. everyone.